Ang Samuel chapter 12 verse 23 ay bahagi ng isang mahalagang yugto sa buhay ni Haring David kung saan kanyang hinaharap ang bigat ng kanyang kasalanan at ang hatol ng Diyos. Matapos niyang magkasalakay ang Batseba, hinatulan ng Diyos na ang kanilang anak ay mamamatay. Sa kabila nito, si David ay nananalangin ng buong taimtim at nag-ayuno sa pag-asang mahabag ang Diyos at maliligtas ang buhay ng bata. Ngunit nang pumanaw ang bata, tumigil si David sa pag-aayuno, naligo, nagpalit ng damit at kumain, na ikinugulat ng mga nasa paligid niya. Nang tanong siya kung bakit, ipinaliwanag niya hindi na niya maibabalik ang bata mula sa kamatayan. Sinabi niya, I will go to him, but he will not return to me, na nagpapakita ng kanyang pagtanggap sa kalooban ng Diyos at ng kanyang pananampalataya sa buhay na darating pagkatapos ng kamatayan. Ang talatang ito ay madalas na nauugnay sa konsepto ng age of accountability, bagamat hindi ito direktang binabanggit. Ang age of accountability ay ang idea na ang mga bata na hindi pa kayang unawain ang tama at mali o lubos na maunawaan ang kasalanan ay otomatikong napupunta sa Diyos kapag sila ay namatay. Ang pahayag ni David na I will go to him ay itinuturing ng ilang bilang patunay na may katiyakan ng muling pagkikita sa kabilang buhay. Partikular na ang mga inosente ay nasa piling ng Diyos. Pinakita rin ito ang malalim na pananampalataya ni David sa awa ng katarungan ng Diyos. Ang talatang ito ay nagdadala ng malalim na aral na may kaugnayan sa buhay at pananampalataya. Una, itinuro nito ang kahalagahan ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Sa buhay, may mga bagay na hindi natin kontrolado at mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya na ang plano ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating naiintindihan. Ang pagtanggap ng kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso kahit sa gitna ng mga mahirap na sitwasyon. Pangalawa, pinapaalala ng talata ang habag ng Diyos lalo na sa mga inosente. Pinapakita nito na kahit sa gitna ng paghatol, ang Diyos ay maunawain at makatarungan. Sa ating buhay, maaari nating i-apply ang mga aral na ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa harap ng mga hamon at trahedya. Kapag may mga bagay na hindi natin maunawaan o mga pangyayaring masakit, maaari nating piliin magtiwala sa Kanya sapagkat alam natin na ang Kanyang plano ay laging makakabuti. Ang talata rin ay nagtuturo sa atin na mamuhay ng may pananaw sa kawalang hanggan na buhay ay hindi nagtatapos sa mundong ito at na mayroong mas dakilang layunin at pag-asa sa piling ng Diyos. Ang mga ito ay nagtutulak sa ating magpatuloy sa pananampalataya, magpakumbaba at tanggapin ang Kanyang kalooban sa lahat ng bagay.